Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Egle Herrera and Maria Melinda C. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Loving God is Hating Sin. At habang tayo lumalago sa pag-ibig natin sa Diyos, tayo rin ay lumalago sa ating pagkamuhi sa ating kasalanan. I hope this week mas lumalim tayo dyan sa ganyang katotohanan. Loving God is hating sin. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa John chapter 2 verse 19 to 21. Ang sabi po rito, Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple and you're going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. So dito po sa mga talatang ito, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na yung templo, yung building na yon ay sumisimbolo sa kanyang sariling katawan. Kaya po sabi rito, basahin ko po sa Tagalog, sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Bakit 3 araw? Kasi yung templo na sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay ang sarili niyang katawan, na kapag yan pinatay, muli niyang bubuhayan sa loob ng 3 araw. Hindi naintindihan ng mga Hudyo yun, kaya sabi nila, 46 na taong ginawa ang templong ito. Tinutukoy nila yung building. Si Jesus ang tinutukoy yung sarili niyang katawan. At itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Yan, maganda po itong talakayan natin ngayong umaga. Anong connection po dito nitong mga talata na ito sa ating tema, sa ating series? Na yung unang katuruan po natin, mga kapatid, Jesus hates what defiles the temple. Ang Panginoong Jesucristo namumuhi siya sa mga bagay na nagpaparumi sa templo. Dito po sa ating pag-aaral, pag tinignan niyo po yung mga naunang talata rito, ang Panginoong Jesucristo po pumunta sa Jerusalem. Sabi po rito, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Tingnan niyo po rito kung ano pong katangian ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ po, hindi siya yung tipo ng tao na pwede mong batukan, ibuli, tapos hindi marunong magalit. Si Jesus po marunong magalit. At pag nagalit siya, matindi rin. No? Makikita po natin rito kung ano yung nagpagalit sa Panginoong Jesucristo. Verse 14. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati. Ang mga namamalit ng salapi. Bakit? Ano bang meron dito? Ba't may mga money changers? Well, kasi yung templo, puntahan niya ng maraming mga tao, pati yung mga foreigners. Pag pupunta dyan sila, sasamba sila sa Diyos, bibili sila ng tupa, baka, o kalapate. Tapos yung pera nila, hindi yung currency dun sa Jerusalem, so magpapalit sila ng pera. Mayroong mga money changers. Tapos yung kalakaran na yan ang nagpapayaman sa liderato ng templo. Puno ng korupsyon. At kaya nga sabi ni Jesus, ginawa ninyong den of robbers, lungga ng mga magnanakaw yung templo. Sabi dito, nakita niya sa templo, nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, tapos mga money changers. Anong ginawa ni Jesus? Nagalit siya. Ginawa kasing palengke. Ito ay puok sambahan, puok panalanginan, sagrado. Dapat yung templo malinis sa korupsyon. Pero anong ginawa ng mga liderato ng templo? Ginawang business. So, ang ginawa ni Jesus, kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit. At ipinagtabuyan niya palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isipin niyo pa mabuti, si Jesus gumawa ng lubid panghagupit. Mukha bang malamya si Jesus doon, no? Inahampas niya yung pinagtatataob niya yung mga money changers, pinaghampas niya yung mga nandun. Siguro yung mga tupa kasama doon sa hinahampas niya palabas. Probably yung ibang mga tao doon na pumapalag, no? I don't know, I'm not sure. Pero definitely si Jesus ang tapang, intimidating, matatakot talaga yung mga tao at magtatakbuhan, no? So sabi dito, isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Now dito po makikita natin, ang Panginoong Jesucristo marunong mamuhi, marunong magalit, at matinding magalit. At yung galit ng Panginoong Jesucristo, laging patungkol yan sa korupsyon, sa kasamaan, sa kasalanan. Sa mga bagay na nagpaparumi sa templo. So Jesus hates what defiles the temple. Now,
merong matindi rito na dapat maunawaan nating mabuti. Na merong misunderstanding dito yung mga tao. Hindi nila naintindihan si Jesus. Ito po yung point number 2 natin, no? The temple points to the body of Christ. Kaya galit na galit ang Diyos, galit na galit ang Panginoong Jesucristo sa nagpaparami sa templo kasi ang templo, simbolo yan ng Panginoong Jesucristo. Ang templo, yan po ay nagpre-prepare sa mga tao para makilala nila sino si Jesus. Ganon rin po yung mga lamb, yung mga sinasacrifice sa templo, yung mga tupa. Kaya ang requirement ng Diyos, pag mag-aalay kayo ng tupa, kailangan spotless, unblemished, hindi yung pilay, hindi yung bulag, hindi yung tira-tira at pinagpilian. Kailangan yung pinakamainam, yung perfect sacrifice, unblemished, spotless. Bakit? Kasi yung alay na tupa, sumisimbolo yan kay Jesus. Kaya dapat, ang requirement ng Diyos, ibigay mo yung pinakamainam kasi yung Diyos, ibibigay niya yung pinakamainam ang sarili niyang anak. Ganon rin sa templo. Kailangan malinis ang templo kasi ang templo, yan ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan malinis, unblemished. Walang bahid ng korupsyon. At kinamumuhian ng Diyos ang mga bagay na nagpaparami sa templo. So the temple points to the body of Christ. Paano natin malalaman na yung templo rito na building ay tumutukoy at nagtuturo na ito ay simbolo lamang ng darating na Kristo? Sabi ni Jesus Christ, sabi kasi ng mga tao kay Jesus, anong authority mo? Bakit mo ginagawa yan? Anong karapatan mong gawin yan? Sabi ni Jesus Christ, kasi they're looking for sign, miracle. Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Ang tinutukoy niya dito yung kanyang katawan. Wasakin ninyo ang templong ito, itong aking katawan. Pag pinatay niyo ito, itatayo ko to sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, yung templo na building, sa isip ni Jesus Christ, tinutupad na niya na sa katauhan niya, sa sarili niyang katawan. Hindi naintindihan ng mga tao yun. Ang naintindihan nila, yung literal na building. Kaya sabi nila, they replied, it has taken 46 years. 46 years tinayo yung building na yan, tapos itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Verse 21, but the temple he had spoken of was his body. Dito po, makikita natin na yung templo na building, sumisimbolo yan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ yung true temple. At lahat ng nakipag-isa kay Jesucristo, pakinggan nyo mabuti ito, point number 3, the church is united to the body of Christ. Kailangan makita natin yung progress na yun, yung from the Old Testament to the New Testament. Dati, templo yan, literal building. Noong dumating si Jesus Christ, He is the true temple. Anong ibig sabihin nun? Darating yung panahon, lalapit ka sa Diyos Ama, hindi na sa literal na building, but you will approach God through Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. Hindi na templo ang dadaanan nyo, sa akin na. So Jesus is the true temple. Now, lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, sila rin ay templo ng Diyos. Point number 3 natin, the church is united to the body of Christ. Kaya ang church tinatawag na body of Christ, tinatawag ring temple of God. Tingnan po natin sa Corinthians. Sabi po rito, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? So, ito sinasabi ni Apostol Pablo, yung literal na building na templo, wala na yun. Si Jesus Christ yung totoong templo. At kung tayo na kay Kristo, tayo rin ay templo ng Diyos. Yung church, body of Christ, yan ay templo ng Diyos. Sabi po rito sa 1 Corinthians 6:19, yung mga individual na mga mananampalataya na bumubuo ng iglesia, sila rin ay tinatawag na mga templo ng Diyos. Don't you know that your bodies, itong mga katawan natin, mga kapatid, yung katawan mo, we are temples, plural, of the Holy Spirit. Templo ka ng Diyos, templo tayo ng Banal na Espiritu, templo ako ng Banal na Espiritu. At lahat tayo rin ay templo, singular. You yourselves are God's temple. As a church, we are temple of God. As individuals, we are temples of the Holy Spirit. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi po, kung papaanong namumuhi ang Panginoon Jesucristo sa nagpaparumi sa templo na literal, mas lalong namumuhi ang Panginoon sa nagpaparumi sa kanyang tunay na templo. Tayo po iyon. Kaya po yung una nating application, mga kapatid, love God and hate sins. Yan po yung pinaka-tema natin, mga kapatid, no? Loving God is hating sin.
Kung paanong namuhi ang Panginoong Jesucristo doon sa building, templo, yung literal na building, lalong namumuhi ang Diyos sa nagpaparumi sa tunay niyang templo, yung church, tayo mga kapatid. Kaya dapat matutunan talaga natin na kamuhian din yung ating mga kasalanan. Yung korupsyon. Kamuhian yung mga nagpaparumi sa atin. So, paano po natin gagawin yon? Mas lalo nating mahalin ang Panginoon. Love God and hate sins. Pangalawa po, live a life of holiness. Mga kapatid, sabi po rito sa 1 Corinthians, no? Don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Templo ka na ng banal na Espiritu. Sa iyo nananahan ng Diyos. Something na unthinkable para sa mga tao. Paano tayo pinananahanan ng Diyos? It's a mystery. It's amazing. Talagang ibang klaseng katotohanan yun na Santong Espiritu, the Spirit of God lives in you. Talagang wow. Yes, mga kapatid, talagang wow. Kaya po, pinapanatili nating malinis sa biyaya ng Diyos yung ating mga sarili. Tayo na ang templo ng Panginoon. Hindi na natin ginagawang palengke yung ating mga sarili na, ino-offer pa natin sa korupsyon, sa samot-saring mga kasalanan, at, hinahayaan natin gamitin yung ating katawan ng mga bagay na nagpaparumi sa atin. By the way, ang context nitong 1 Corinthians, chapter 6, verse 19, sexual immorality. Dito naman po sa 1 Corinthians 3:16, yung mga pag-aaway-away sa church, yung division sa church. So, sa parehong mga talatang ito, sinasabi tayo ay templo na ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin, nararapat lamang tayong mamuhay ng merong kabanalan. Again, love God and hate sins. Live a life of holiness. And number 3 po, long for the presence of God. Alam niyo po yung templo na ito, dati nandiyan yung presensya ng Diyos sa Old Testament. Sa sobrang korupsyon at karumihan na nagaganap sa liderato ng Israel, umalis yung presensya ng Diyos dyan sa templo. Yun yung ikabod, no? Umalis yung presensya ng Diyos, yung glory of God, yung Shekinah glory umalis sa sobrang tindi ng korupsyon. Sa atin mga kapatid, hindi na umaalis yung banal na Espiritu. Talagang nang nanahan ng Santong Espiritu sa atin, yun na yung selyo na tayo pagmamayari na ng Diyos. Kaya sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, no? Don't you know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Ibig sabihin, hindi mo na pagmamayari yung sarili mo, pagmamayari ka na ng Santong Espiritu. Ikaw ay may selyo na ng Diyos at kailanman hindi alis ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Now, ano ang response natin dito? Let's long for the presence of God. Minsan po kasi, parang hindi natin ramdamang Lord, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi yung kasalanan, pag in-entertain natin at ginawa natin kaugalian, at naging parte na ng buhay natin at paulit-ulit natin ginagawa, yung puso natin hindi na nagiging sensitive sa Diyos. Again, yan yung first devotion natin, no, na desensitize sa presensya ng banal na Espiritu. So sa mga ganung pagkakataon, we have to long for the presence of God. We have to long for the presence of the Spirit. Kung ang puso natin ay nagkakaroon na ng kalyo, kailangan ito masensitize ulit. No? Mag-respond ulit sa banal na Espiritu, makinig sa tinig ng Santong Espiritu, at magkaroon tayo ng deep and sweet relationship with the Holy Spirit, with God. So let's long for the presence of God. Ngayong umaga mga kapatid, habang tayo nagde-devotion, hingin natin yung presensya ng Panginoon. Hayaan natin na maramdaman natin ng Diyos. I-claim natin yung katotohanan na tayo pinananahanan ng Santong Espiritu, at sa tuwing tayo nagsasalita, dinidinig tayo. Sa tuwing tayo nananalangin, nagkakaroon tayo ng connection sa ating Diyos. Let's have fellowship with God. So love God and hate sins, live a life of holiness, and long for the presence of God. Now, para po sa ating discussion, how can loving God help us live a holy life? Paano yung pag-ibig natin sa Diyos ay makakatulong sa atin upang mamuhay tayo ng may kabanalan? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I come before you with a heart that desires to love you deeply.
and hate the sins that separate me from you. Help me to live a life of holiness, reflecting your character in all I do. Purify my thoughts, words, and actions, so that they align with your will. Lord, I long for your presence, for in you alone I find true joy and peace. Draw me closer to you each day, and fill me with a hunger to know you more. May my life be a testament to your grace and love. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Ma-appreciate ko po kung mag-iwan po kayo ng mga komento sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.